Because of God's reign, ang sabi rito, magkakaroon ng pagbabago even in the creation. Predators and prey coexist. Ano yon? Predators, katulad ng lion. Ang kanilang mga prey, mga impala, mga deer, mga goats, no? They will coexist. Ibig sabihin, wala nang papatay, wala nang manlalapa. There will be total peace within the creation of God. Wala nang curse kundi blessing ang mararanasan. Now, meaning of the no more curse prophecy, it directly contrasts with curses from the law, no? Where people build but others live in their homes, or planted but others ate their fruit. God's people will build and truly inhabit their homes, plant and enjoy their vineyard, experiencing lasting security and provision. Their work will not be in vain. They will see the result of their efforts, and their children will also enjoy their blessings. Not be taken by trouble, they will enjoy long lives like the days of a tree. So mabubuhay ng mahaba ang tao. Maybe siguro in our days, we're saying maabot ng mga 70, 80 or 80. Pag umabot ka ng 100, blessing na. But we are talking about not only life here on earth. We are talking about buhay na walang hanggan na binigay ng Diyos sa mga tao, which is more than 100 years old. Diba? So ibig sabihin, ito yung pagkakaiba ng bagong langit at lupa na ibibigay ng Diyos sa tao at wala na yung sumpa, kundi pagpapala. At sa pagpapalang yun, kasama na rin yun na yung nakikita natin sa mundong ito na mawawala na yung patayan, mawawala na yung corruption, wala nang sakit, wala nang karamdaman. No? Patatapos na ang lahat ng paghihirap. Sabi nga, hindi pa natatapos yung panalangin natin, sinasagot na ng Diyos. Di ba? Sino sa atin dito yung may mga prayer sa Panginoon? Di ba? Minsan, sobra-sobra pa ang kanyang binibigay. Bukod sa answered prayer, minsan alam natin may mga pagkukulang tayo, pero binibigay pa rin ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Instant answered prayer. Okay? Showing His direct and abundant blessing, replacing past hardship with favor. The passage extends to creation itself, where hostility and ends, wolf and lamb together, no? Symbolizing complete harmony under God's rule. This vision points to a future new creation, often linked to the new heavens and the new earth in Revelation, where all suffering and divine judgment are removed, ushering in an eternal perfect kingdom. Anong pagpapala ang tatanggapin nila? No? Now, as we continue Isaiah 65, dito natin makikita yung mga blessing na tatanggapin in the new heavens and the new earth. Okay? In verse 21, sabi rito, na sabi ko na kanina pero ulitin ko rin, magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Magtatanim sila ng ubas at sila rin ang ani. Hindi tulad noong una, sa bahay na ginaway iba ang tumira, sa tanim na halamay iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy,
hahaba ang buhay ng aking mga hirang. Lubos nilang papakinabangan ang kanilang pinagpaguran. Anumang gawaing paghirapan nila'y tiyak na magbubunga at hindi magdaranas ng mga sakuna ang mga anak nila. Pagpapalain ko ang lahi nila at maging ang mga susunod pa. What a great privilege that even on the next generation, God will continue to bless our lahi. No? Yung mga apo natin, yung mga anak natin, they will continue to experience the blessings that we receive from God. Kasama sila. No? Kaya nga, mapalad tayo dahil nakasama tayo sa pinili ng Diyos upang sa Kanyang gagawing bagong langit at lupa, maranasin natin ang walang hanggang kaligayahan, kagalakan, and the culmination of the salvation of our soul.